Update tayo sa isinasagawang kilos protesta ng ilang grupo sa labas ng Office of the Ombudsman. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Connie, nagka-atensyon nga dito sa Office of the Ombudsman ang kalampagin ng iba't ibang grupo ang gobyerno para nga mapanagot ang mga dapat managot sa isyu nga ng korupsyon sa likod ng mga flood control at infrastructure projects. Alas 10 ng umaga nang sumugod sa Office of the Ombudsman ang kilusang bayan kontra kurakot. Hinabol nila ang convoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na eksakto naman papasok ng gate ng Ombudsman. Pinigilan sila ng mga pulis ng QCPD. Dito na nagkatulakan at nagkagirian ng mga rallyista at mga pulis. Kinalampag nila ang gate ng Ombudsman at pinilit pang maglagay ng tarpaulin. Ilang minuto pang nagpatuloy ang girian hanggang sa may namagitan na leader ng mga grupo. Nag-spray paint din ang grupo sa mga letrato ni Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, Ombudsman Remulla at logo ng isang contractor na sanhi raw ng malawakang pagbaha sa Cebu nitong Bagyong Tino. Ang kanilang sigaw, walang dapat cover-up sa investigasyon sa korupsyon sa mga flood control projects. Dapat din daw pati si Pangulong Bongbong Marcos ay maimbestigahan dahil abot raw sa kanya ang pananagutan sa nangyari. Paulit-ulit na lang daw na nabibiktima ang mga karaniwang Pilipino sa kasakiman ng mga nasa kapangyarihan. Narito ang bahagi ng ating mga panayam kanina. Dapat ay isama si Marcos Jr. na iimbestigahan dahil naniniwala kami na si Marcos Jr. ang pangunahing korap dito. Kitang-kita doon sa mga investigasyon na nagaganap, may nag-uugnay kay Marcos Jr. Siya ang pumirma ng napakalaking pondo para sa flood control project. Hindi kami naniniwala na wala siyang alam. Bukas po, anniversary ng Yolanda. 12 years later, bulok pa rin ang ating sistema. Marami pa rin ang namamatay dahil sa mga kurakot sa pamahalaan. Sa nangyayari po ngayon, mukhang hindi umaabot hanggang Malacanang ang investigasyon. Connie, bago nga mag-alas 11 ng umaga ay payapang nag-disperse ang mga grupo dito nga sa Ombudsman. Samantala, kapapasok lamang na balita, ang Office of the Ombudsman ay inanunsyong nagtalaga na ito ng isang special task force para imbestigahan yung mga flood control projects kaugnay nga ng pananalasa ng Bagyong Tino sa Visayas. At yan muna, latest mula nga dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Connie. Maraming salamat, Salima Refran.